Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Welcome dito sa ating programang Iligtas Community Disaster Information kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang bagay patungkol sa disaster. At para sa ngayong umaga, pag-uusapan natin ano yung mga paghahanda na pwede natin gawin bago man magkaroon ng kahit anong kalamidad. At ngayong umaga, para mas mabigyan tayo ng karagdagang kaalaman, makakasama natin ang Social Welfare Officer mula sa DSWD Region 4A Calabarzon. Ang ating mga kapanayam ay isa sa mga tinuturing na haligi ng DSWD dahil sa kanyang malawak na kaalaman at experience pagdating sa disaster management. Siya ay bihasa hindi lamang sa larangan ng social work profession, pagkuwas pati sa larangan ng iba't ibang pagsasanay na may kinalaman sa disaster preparedness at response. Walang iba kundi ang Social Welfare Officer 3 of Disaster Response Management Division of DSWD Calabarzon, Miss Christina L. Tatoy. Magandang umaga po, Miss Chris. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon at welcome sa ating programa kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang bagay patungkol sa disaster preparedness at management. Magandang umaga, Ma'am Chris. Good morning po. Good morning po sa lahat. Ayan, maraming salamat po at para sa una naming katanungan, ano ang tungkulin ng DSWD pagdating sa paghahanda sa disaster? Dahil ang DSWD ang isa sa Vice Chairperson ng Disaster Response and Early Recovery, pero member din tayo ng Disaster Preparedness na kung saan si DILG ang Vice Chairperson. Since tayo yung isa sa member ng para sa Disaster Preparedness, ang ginagawa natin para sa ating tatlong clusters na kung saan tayo yung nagli-lead yung sa Camp Coordination, Camp Management, sa IDP Protection, ito yung sinasabi nilang para sa mga evacuees, pero ang tawag natin sa kanila ay mga IDPs na. Hindi sila bakwit. Then, yung para naman sa pangatlong cluster natin is yung ating food and non-food items. Isa sa na ginagawa ng ating ng DSWD ay yung pag-check ng mga evacuation centers, kung ito ba ay maayos, kumpleto ba ang mga pasilidad na meron ito, pati yung mga serbisyo na available doon sa evacuation centers nila sa bawat LGUs. And then, yung pagkakaroon nila ng mga warehouses para doon sa paglalagyan ng kanilang mga food and non-food items. Tapos, meron din tayong as preparedness na measures ay yung pag-conduct natin ng relief prepositioning agreement na kung saan si LGU natin ay pwedeng mag-stockpile tayo doon ng mga goods para in the event na mga ilangan sila, hindi na sila pupunta pa sa DSWD, kundi nasa kanilang LGU na. Accessible na yung services para sa kanila. And then, nagpo-provide din tayo ng pa-training sa ating mga LGUs, lalo na sa LDRIM Council, pati doon sa mga members nila para sa camp management. And then, yung ating quick response team, meron tayong mga naka-deploy na mga quick response team, pero mga DSWD staff din po ito para naman makita agad, ma-monitor kung ano yung impact ng isang kalamidad pag nasa LGUs. And then, ang pinakahuli is yung reporting nila. Pagdating sa pagre-report, kailangan ay ito ay naka-align sa ating tinatawag na DROMIC reports na template. Thank you. Okay, maraming salamat. Nabanggit mo kanina, Ma'am Chris, na DSWD Vice Chairperson pagdating sa disaster. So kaya pala, pag may mga disaster na makikita agad sa news, sa TV na ang DSWD palaging on top, hindi lang pala tungkol sa pagbibigay ng mga food items, kundi pati sa mga lead no ng disaster response. So matanong ko lang din, Ma'am, nabanggit mo kanina. So para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig na commonly kasi pag may disaster, 'di ba, tinatawag natin silang mga bakwit or evacuees. Tapos sabi nyo kanina, IDP na sila. Ano ang pagkakaiba nito para lang sa kaalaman po ng ating tagapakinig? Sila ay umalis sa kanilang mga bahay. Ito yung tinatawag nating mga internally displaced person. Mga affected sila ng isang kalamidad,
Tapos nag-decide sila na umalis sa bahay nila dahil nasira yung bahay nila, hindi na nila pwedeng tirhan or natatakot sila katulad ng sa earthquake na nangyari sa Bugo. Imbis na magstay pa rin sila sa bahay, lumipat sila sa mga evacuation center. So yun yung tawag sa kanila, mga IDPs. Pangit daw kasi pakinggan pagka-evacuate. No, kaya iniiba natin yung terminology pagdating sa pagtawag sa mga taong nasa loob ng evacuation centers. Okay, maraming salamat po Ma'am Chris. At lingid man sa kaalaman natin no na sa Metro Manila dahil kumbaga parang marami ang impormasyon na pagdating sa preparedness, gusto natin bigyan ng pansin yung ating mga kababayan no sa mga nakatira sa mga liblib na lugar or yung tinatawag nating geographically isolated and disadvantaged areas. So ito yung mga nakatira sa mga isla. Ano po yung sa tingin ninyong hamon ng mga GIDA communities pagdating sa paghahanda sa kalamidad or pag may kalamidad? Okay, sila yung kumbaga sa term, pinakakawawa yung ating mga GIDA. Yung mga location kasi nila ay since isolated, limited yung access nila pagdating sa mga services. Kaya tayo ay merong nakapreposition doon ng mga goods. Limited yung kanilang transportation kasi wala silang ibang pupuntahan. Pati yung communication, mahina din, lalo na pag nasa isla. And then yung isa sa hamon sa kanila is yung pagkawala ng kanilang mga livelihood. Lalo na kung sila ay mga fisher folks, then yung mga konting pananim nila as farmers. Then nasisira yung mga kalsada nila na hindi naman ganun kaganda pa yung mga kalsada nila, lalong nasisira na nagkukos ng mas matagal yung response natin dahil nga mahirap yung daan nila. And then, yung storm surge, pwede kasing mangyari yun sa kanila. Isa yun sa kinakakatakutan ng mga nasa isla. Pati yung sa health and sanitation. Ito yung kaya natin pinaghahanda yung mga evacuation centers, no, na dapat i-check yung sanitation doon sa evacuation center para kung sakaling magkaroon ng problema sa mga sakit na ganyan, naka-ready yung ating health and sanitation na subcluster sa LGU. And then yung huli is yung environment. Pagka nasira pag nagkaroon ng ganyang kalamidad, sila yung unang-unang maapektuhan yung kapaligiran nila. Okay, maraming salamat po Ma'am Chris. No, considering yung ating mga kababayan ay kumbaga mas doble yung panganib kapag may mga bagyo dahil sa kanila ay malapit sila sa kumbaga mas matagal silang maabot ng mga programa and yung signal ay hindi ganoon minsan kalakasan. So with that, may mga special ba or specific na programs or projects na nakatuon sa GIDA no tulad ng mga pagsasanay or mga local partnership. Okay, para doon sa mga serbisyo na ino-offer natin sa DSWD, example nito sa amin sa Calabarzon, no? Ang amin pong GIDA ay 5 sa Quezon, which is yung Pogi na tinatawag namin, Polillo Group of Islands, na kung saan merong 5 LGUs yun. Polillo, Panukulan, Bordeos, Patnanungan, and Humalig. Ang ginagawa namin para sa food and non-food clusters, lahat ng mga LGUs na nabanggit ko, meron tayong naka-preposition dyan na mga goods. Tigo 1,700 yan per LGU. Pero yung may pinakamalaki tayo na managed warehouse natin is yung nasa Polillo, na kung saan ito ay kayang mag-store ng hanggang 10,000 na family food packs. Na kung sakali in the event na mas mga ilangan yung ibang LGUs dun sa Pogi Island ay mabilis na makakapag-provide tayo ng tulong. Pangalawa, meron din tayong pinaprovide din na livelihood assistance para doon sa mga maapektuhan yung kanilang mga kabuhayan. At halimbawa, no, mangyari nga na magkaroon ng isang kalamidad, meron tayong nakaabang na emergency cash transfer. Nagpo-provide tayo ng financial assistance para dito. And kung sakali naman no, na merong mga injured or mga casualties, injured death, meron tayong pinaprovide na cash relief assistance. Ito yung financial assistance na nagmumula sa CIS
yung ating pong crisis intervention section na kung saan nagpo-provide po ng medical assistance at saka burial assistance para sa mga bereaved families. Then, pagdating naman sa capacity building, binibigyan natin ng mga pa-training yung mga LGUs pagdating sa camp coordination, camp management, sa IDPP, then sa DROMIC reporting template, tinuturuan natin sila paano mag-fill out nung reporting template natin para mas mapadali natin malaman ilan nga ba talaga yung affected population nila sa bawat LGU. At panghuli, yung nagpo-provide tayo sa kanila ng technical assistance pagdating sa warehouse management. Paano nga ba mag-store or mag-keep ng ating mga family food packs plus the non-food items sa kanilang mga warehouse facility. Thank Okay, you. maraming salamat po ma'am. Yan, makikita natin kung gaano kahanda talaga ang DSWD pagdating sa pagresponde, no, pag may mga disaster. And para doon naman sa mga kababayan mismo natin, doon sa mga pamilya, paano makapaghanda given yung limited na information minsan or minsan kahit yung mga signal? Okay, para sa paghahanda ng pamilya 'no, meron tayo sa DSWD na tinatawag na Family Preparedness Evacuation Plan. Then sa DILG may partnership din tayo sa kanila, yung Oplan List na tinatawag nila, na pagka merong mga ganitong kalamidad, meron silang go bag kit na dapat inihahanda nila. Tapos si BDRIMC o yung Barangay Disaster Risk Reduction Management Council, committee nila doon ay nagkakaroon ng mga announcement, nagpo-provide sila ng mga early warning system na doon sa bawat sitio or purok na meron sila doon sa mga kanilang mga LGUs. Tapos si MSWDO naman ay tinutulungan nila yung mga pamilya para magkaroon sila ng family preparedness plan. Family preparedness plan, tapos yung sa Oplan Listo, and yung pong pag-conduct nila ng mga drills quarterly. Ginagawa po nila yon sa mga LGUs para sila naman ay handa din kung sakaling magkaroon ng isang kalamidad. Okay, maraming salamat po Ma'am Chris. Napaka mahalaga ng inyong mensahe tungkol sa paghahanda, lalo na't ngayon meron tayong paparating na bagyo and inaasahan na ito ay super typhoon, no? And pag may mga disaster, meron tayong mga tinatawag ng mga vulnerable sector. Sila yung pinaka mas mahihina. So, kumbaga binibigyan natin sila ng prioridad pag may mga tumatamang kalamidad. But papaano ba natin mapapalakas yung participation ng mga communities, especially ng mga youth and yung mga women pagdating sa kalamidad? Ayan, ano yung paghahanda para sa mga no sa mga youth? Tinuturuan natin ng children's community-based risk assessment ang ating mga training no para dun sa child-based approach naman yung ginagawa natin para matulungan yung mga bata na maging handa pagka mayroong disaster. Child and youth na yung focus noon. And then pagdating naman sa kababaihan, sila din ay tinuturuan during sa family development session sa Pantawid no ng patungkol sa paghahanda sa kalamidad. Meron din silang mga asosasyon para sa mga kababaihan na kung saan sila yung tumutulong para mabuo yung mga asosasyon nila at makagawa ng plano para makatulong dun sa LGU. Halimbawa, merong mga group of women, yung kanilang association ay in charge dito sa evacuation center. So sila yung bahala para sa community kitchen in the event na mag-provide ng hot meals ang mga LGUs. Okay, maraming salamat po. So talagang dapat at pinapalakas natin yung kakayahan ng mga kabataan natin, lalo na yung mga women and children na kung saan sila yung pwedeng mas maapektuhan, kaya kailangan sila ay mas handa. And given yung inyong mga nabanggit tungkol doon sa pagsasanay ng mga local government, ano yung gagawin ng mga local government, and ano yung mga participation ng mismong mga pamilya, ano po yung huling mensahe ninyo para sa ating mga kababayan tungkol sa kahandaan at kaligtasan? Okay, ang mabibilin ko lang po 'no, maiksi lang naman po ito. Maging handa,
maging listo sa panahon ng kalamidad dahil sa panahong ito ang sandigan ng pamilya ay ang bawat isa. And maganda rin po na dapat ang mga tao, yung pamilya, no, ay makisalamuha doon sa mga patawag ng barangay para maging aware sila para doon sa mga mangyayari katulad nga nitong paparating na bagyo. Okay, maraming salamat po si Miss Christina Tatoy ng DSWD Calabarzon sa pagbibigay ng kaalaman sa amin kahit maikling panahon. So para sa mga kababayan po natin lalo na sa mga nasa liblib na lugar sa mga bundok nakatira, so mahalaga ito para sa inyo para mas maging handa tayo pag may mga tumamang kahit anong kalamidad. So again, maraming salamat po Ma'am Chris and mabuhay po kayo diyan sa DSWD. Magbabalik po ang ating programa.